Naimbag nga aldaw kakabsat, Siak Mel Cruz, Siak ni Grace Kabigti, Tulti ay radyo, nga agserserbi, ken agay-ayat, iti ili, ti inkeruan, ti tattao. agyaman iti ado. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan ko. I'm sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y
see your glory. Sing it out, everyone. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of the all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your majesty, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your majesty, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise, glory, honor, and strength unto our God. Your majesty, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your majesty, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, ikaw ang maghari, Jesus. 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 That's right, and triumph. Ikaw ang mag-ari, Jesus. Hey, good morning guys, and gandang gabi naman sa Los Angeles. Ito pong ay radio araw po ng Thursday at Wednesday naman dyan sa inyo. February 3, 2026. Wow, pasok na tayo sa Pebrero. Ay, ang bilis ng panahon talaga. Anyways, tonight makasama natin Pastor Salvador Cabug. Kaya, umayos kayo. Maganda ang kanyang topic ngayon. Tabayaan po natin mamaya. At sa mga nag-aalmusal dyan, good morning sa inyo. Ay, anong oras ba dyan? 11:12 na pala. 11:12. Bilis ng oras. At si Papsi, ganun din. Maghapon, back to work na po tayo. And on the field na tayo ngayon. So, busy-busyhan na tayo. And hopefully, by this week, bukas maaga ako magre-report. Kaya medyo kinausap ko si Pastor Kabog ngayon na if we can start early tonight, yung mga around 7:40, ganyan. Para may 10 minutes greetings naman tayo para sa inyong lahat. So, bibilisan natin ang oras ngayon. May dumang skunk. Hindi ako
ako makapalag. Meron pong may naamoy ako yung amoy ng skunk. Siguro, kasasarado ko lang ng pinto ng amoy na. Anyway, mamaya, pag nakakita ko ng tiyempo, sasarado ko yung window natin, yung para hindi pumasok yung amoy. Yung skunk, talaga. Yung po yan isang klase ng hayop na mahaba buntot niya, tapos malago ang balahibo, kulay itim tapos may guhit na puti sa likod niya hanggang buntot yan. Yun ay itsura ng, pag titingnan mo sa malayo, akala mo pusa. Ayan, naamoy ko siya ngayon. Kasasarado ko lang ng pinto. May dumaan na skunk talaga. Anyway, wag na natin pansinin yan. Importante, tuloy-tuloy tayong araw na ito. Start the day, Wednesday. At tayo ay magkakasama-sama na naman upang pag-usapan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Word of God for today. Yun ang mas importante, no? Huwag muna natin pangsinin ko yung na mga masangsang na amoy dyan. Importante, tayo ngayon ay all together. At sa mga nag-aalmusal dyan, good morning. Shout out sa inyo. Hopefully ay masarap ang yung almusal. Di katulad ni Papsi ko, ano na lang tinitira. Yung siguro mga 10 minutes ago, wala, nagugutom na ako. Galing ako sa labas kasi sabi ko, ano kayo kakainin ko? Nagluto na lang ako ng hotdog. Yun ang tinira ni Papsi ngayon. Kaya, yeah, bahala na baby. Basta magkalaman lang ang tiyan. At batiin na natin mga nag-check-in ngayon. We have Elaine. Good morning, Elaineski. Mary Grace Kabigting. Hello, Mary Grace. Ang hirap talaga mag-isa lang talaga dito. Imagine mo lalo bukas, start na ako nang nasa field na ako. So, aalis ako doon ng 5 o'clock. Darating ako ng mga 5, 6, 7. Naku, patay tayo dyan. Hopefully, baka 30 minutes lang ang preparation ko. Pagod na pagod si Papsi talaga. Ayan. I'm just trying my best na gawin natin to ministry na ito. Not for me, but for the Lord at para din sa inyong lahat dyan. And we have, sino man na nandiyan? Grace Kabigting. And then we have Pastor Maribik Lejano Cruz, ang ating beauty queen na pastora. Good morning sa iyo, Pastel. Sino ba nandiyan? Dami mga dito. Pastor Kiko, good morning sa iyo. Ayan, at mga nagkakape dyan. Ako, tigil-tigilan nyo na masyadong kape. Nakakasira ng ngipin po yan. Pag humingiti kayo, kikita nyo yung naninilaw na yung ngipin nyo. Yan ang problema niya pag madalas tayo nagkakape. No? Si Pops, umiinom po ng kape, konting-konti lang. Siguro mga matikman ko lang yung lasa. That's it. And we have, syempre, Glenda May. Ang Glenda mo. At Jay Tristan Alejandro. Good morning, Jay. Ay, nako. Sana may sasama ko kayo sa aking bagong contract ngayon. Ang hirap kasi ng contractor. Ganyan talaga pag mga pa-retire na, nangungontrata na lang. Ayaw na maging full-time na employee. Basta may mapagkitaan lang, So, sweldo ka ng per ora. Papasok kung gusto mo. Ganun lang. Contractor. Pag may pera, pahinga. Pag wala, trabaho. Ganun lang yan. And we have siyempre ang ating nanay ng sipag. Pastora Closer. Magandang morning, Pastora. Mami Closer. Ayan. And syempre, sino man nandito ngayon? Email, Imelda Franco Tabas. Malabo mata ko talaga.
Imelda Franco Sabas, good morning sa'yo. Ilapit ko na nga itong tablet ko para nababasa ko maigi. Hirap talaga ng bulag. Ba't ako napunta rito? Yan. Syempre, andyan, Krang Rama Q. Krang, good morning dyan sa iyo. Sino ba nandito ngayon? Mapatiin natin. Syempre, ang aking mahal na anak niya. Rocky Horfilia. Yan. Sino pa ba? Pastor Sam! Andyan, ang ating Matt Monroe. Matt Monroe ng ating iRage. Of course, yung mga non-todits. Ito trabaho ni Mamsi ito pero wala akong magagawa. Pauwi na si Mamsi ngayon ata, papunta na ng Maynila pero bukas ata Batangas siya. Alam naman ang lola ninyo, busy-busyhan. Sinasamantala niya yung pagiging pag-uwi niya sa Manila. Ang aking sister dyan, si Bing. Hello. Hello, Inka. And together with Mel Cruz, Rochelle Bonete. Ayan. Ala. Nawala. Ayan. And Jen Recuero. Hello, Jen. Ang ating kumari dyan. Alam niyo, kahit na pagod si Popsi, importante nakikita ko lang kayo dyan, samahan niyo lang ako. Nawawala na ang pagod ko. Pero kahit na may kayo busy-busyhan din dyan, it's okay. Importante ay yung ginagawa ko para kay Lord. At syempre, doon sa gustong maihatid yung ating magandang balita. That's it. No other than that. Claire Angela Gonzalez. Hello, Claire. Ano yung Claire? Sabi niya, sayang. Amiguito! Nakalimutan ko na itsura mo. Magparamdam ka naman. Hello, sis Bing. Tingka, kailan ka ba? Nakauwi ka man ng Pilipinas o balik? Stay ka ulit dyan sa Dubai. Ha? And Stelo Magallanes. Mukhang bago ito. Alam niyo, hindi ko kabisado mga pangalan ninyo, no? Si Ma'am silang nakakilala sa inyo kasi siya lagi nagbabasa. At siyempre, Tatay Kiko. Magandang morning, sir. Pasensya na hindi nakauwi si Popsi. Gawa na po ng gawa. May trabaho tayo, no? Pero susunod, babawi tayo. Alam niyo naman, kinakailangan natin ng trabaho para masustentuhan natin yung mga ating gastusin dito at saka siyempre may mga sinusustentuhan din tayo dyan, ano? Sino ba ito? Stelo Magallanes, nabanggit ko na, no? Yan. Ayan, steady lang tayo dyan. Sino ba nandito? Ayan. Darating din tayo dyan. Maraming nagsasabi na sana umuwi ako. Even sa church, may mga kasama po akong uuwi din ng Manila. May plano kami magkita-kita doon. Unfortunately, sabi din nila na yun, medyo nalungkot din sila pero what can we do? You know? Trabaho kasi. Importante po yung trabaho. Kasi po si Popsi hindi pa pwedeng mag-retiro. Si Mamsi pwede na kasi 67 na siya. Yun ang full retirement. At medyo wala pa tayo sa 67. Nakakabistuhan na ng mga edad dito. Ayan nyo. Nagplano ko talaga mag-retiro ng maaga. Para mag-serve na lang tayo sa ministry natin dito, no? Yeah, let's give some more time. Mga siguro 1 taon na lang. Ayan. 1 year or 2. God's time. Minsan kasi
pagka pinaplano mo, hindi nangyayari. Katulad ni Mamsi, balak pa niya mag-work. Ano. Pero sinabi ni Lord sa kanya, pahinga ka na, magretiro ka na. Ako gusto ko maaga magretiro, pero hindi ako inalaw ni Lord. On the day na pauwi na ako ng Manila, doon pa lang sa counter, iaabot ko na yung aking ticket tsaka passport. Nag-ring yung aking telepono at sabi ng boss ko, oh, you have to report next week. Boss, I'm already going to board the airplane and pauwi na ako ng Manila. Sabi niya, oh, it's okay. I'll just give it to somebody else. Boom! Yan ang nangyayari. Nung sinabi niya, I'll give it to somebody else, ibibigay ko na lang sa iba. So, you lose the opportunity. Yun ang kasabihan doon. Ano? It's a promotion. Ano? Promotion po yun. So, sayang naman kung pakawalan natin. Kaya sabi na nila, opportunity comes from the deep skin. Yan ang kasabihan po ng mga Amerikano. Ibig sabihin po niyan, yung swerte po o yung opportunity para daw nasugatan ka. Di ba minsan lang tayo nasusugatan, bihira lang. So ganun daw po ang opportunity natin. Parang sugat, minsan lang mangyari, kaya sunggaban na natin yan. Siguro hindi pa naman time talaga. And we have Ligaya. Sister Ligaya Pen, good morning! Ay, magandang gabi sa inyo. Di tagal Los Angeles pala ito. I think from cross culture ata, no? Bakit ang Rejoice nag-iinarte? Ha? Namimiss na ako. Jocelyn Estrena. Ganyan talaga, guys. 2 years. Last year ba nakauwi ako? Oh, di ba? Nakauwi ako last year. Oh, pero bumalik ata ako ng maaga. Ewan ko na, kalimutan ko na. But anyway, this year, hindi pa siguro time na makauwi tayo. Next time uwi tayo, gawin nating masaya uli. Bakit andyan naman si Mamsi Si Mamsi nga masaya rin kasama yan. Although, siyempre, priority niya yung kanya mga sa GSIS at saka yung mga family niya kasi kada umuwi siya na ang kanyang time ay nasa iRadio, no? So this time sabi niya bigyan naman niya ng time yung kanyang family. So siyempre bigyan naman natin siya ng chance, and then ang balik naman niya is on February 22 pa naman. So let's see what's gonna happen. Sabi ko sa kanya, basta importante yung billing ko sa iyo, dalawin mo yung mga churches natin dyan, yung mga kasamahan natin. O don't forget ang sipag. Ayan. At syempre yung mga inipon niya mga pasalubong para sa inyo, guys. Alam po niyo si Mamsi talagang halos mabaon sa utang. I'm telling you the truth. Minsan nagagalit na ako sa kanya. Magtira ka naman para sa sarili mo. Ang sabi niya sa akin. Masaya ako sa ginagawa ko. Well then, hindi kita pwedeng pigilan dyan. So, ano man na iabot niya sa inyo, lipstick man yan o maliit na bagay, ayan. Yan po ay galing sa kanyang pinaghirapan, sa kanyang puso. Ayan, lagi kong sinasabihan yan, para kakakong, para kakakong si Mrs. Santa Claus. Ayan, ganun magbigay. Anyway, yan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Maridet Gamos, good morning! Welcome tayo na dito. Ay, nako. Kanina, tomgut si Papsi talagang nagmamadali na ako. I have only 15 minutes para makatsibog. Ano ito? Sino ito? Ayun. 15 minutes, kaya ang pinakamabilis kong lutuin ay hotdog o kaya pritong itlog. Wala, nahihilo na ako sa gutom may kanin lamig pa ako natira since yesterday. Subo lang ako ng within 10 minutes. Magkalaman lang ang tiyan. Kasi nahihilo na ako sa gutom kanina nag-usap tayo ni Mamsi. Sabi niya sa akin, sige papadala na kita ng pagkain dyan o yung order siya. Sabi ko, wag na.
burger na naman yan. At alam mo naman na hindi tayo mahilig sa mga ganyang klaseng pagkain. So, alam niyo ginawa niya? Secret. Ano sabi? Kahit walang material na bagay, Papsi, okay lang po. Ang mahalaga kinakailangan natin magtrabaho muna. Trabaho lang importante, no? Yun ang kasi kung wala tayong work, paano natin mababayaran yung mga bills natin, ano? At saka yung siyempre, yung mga nag-iipon tayo na mga tinutulungan natin dyan, yung mga sinusuportahan natin. Importante din po yan. So, try to understand sometimes may mga bagay tayong gusto natin pero hindi ayaw payagan ni Lord. It's not God's time. It's not God's will. So, siguro, ikatuwa na lang natin yon. Minsan nga, nabanggit ko kasi last time nung umuwi kami dyan, I remember, kinasal yung brother ko. Lahat po kami paulit-ulit ko sinasabi, nagkasakit. Except si Mamsi. And yung experience ko yon, sabi ko, ay nako, talagang ang hirap, ubo ka ng ubo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung ubo na yun, hindi na nawala. Hindi naman ako talaga umuubo parati. Meron na akong time na ngayon na pagka naiinitan ako, inuubo na ako ngayon. Pero before nung pumunta ka niya sa last time, hindi naman ako ganyan. So, nagkaroon tuloy ako ng takot na baka, ewan ko, something na na-adapt ko from yung virus na yun. Kaya hanggang ngayon meron pa rin akong medyo may ubo-ubo pa rin ako. So, kaya sabi ko, parang alanganin ako umuwi. Baka, kasi natatakot ako, baka, alam niyo naman, mahina ang lungs ni Popsi. Kaya, madalas tayong nag-exercise para tumibay yung ating lungs. Ay, station 90 na ba tayo? At maya-maya na papasok na po dyan si Pastor Kabug. Ang ganda po ng kanyang topic ngayon. Nako, it's about a prayer. Ayan. Kaya maganda yan. Malalaman po natin. Okay, let's go! Station 9 na. 안녕하세요. 저는 예트리산이고 저는 마르데트입니다. 여기는 아이레이저입니다. 필리핀으로는 위해 봉사하다. 감사합니다. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ayan, naglolo kayo na may mga switch ko. Ang oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi Pacific Standard Time at kayo po live nanonood dito po sa iRadio sa Los Angeles, California, US of A. Ayan. Lolo ko na naman yung aking mga switch dito. Romel Nemesis. Hello, Romel. Good morning dyan sa inyo. Wish ko lang kasi kung wala si Mamsi, ako lang mag-isa. Meron tayong partner na tutulong dito. Pero I have to do it by myself talaga. Wala rin naman ganun talaga. Ang problema kapag ako ang nagkasakit. O kapag ako ang bumiyahe. Naku, wag naman magkasakit. Pambira. Ba't ko man nabanggit magkasakit? Pip. Ayun. Yung ako naman ang babiyaheng mag-isa. So, minsan naman ang gusto ni Popsi, babiyahe ako ng Thailand, o kaya Indonesia, o kaya Cambodia, or kaya China, or Taiwan, o Japan, ganyan, minsan naman makaiba naman ang tanawin. Yes. Okay, magtatampo yun sa Pilipinas. Minsan naman kasi yung maiba naman ng lugar. Ayan. Parang si Mamsi ngayon, trip niya ngayon. Sige, Manila, yung mag-isa siya ngayon. Pero yan ang trip niya ngayon. Life is short, guys. So, minsan kung ano yung ikasasaya ng ating
sarili, yung puso natin na gusto natin gawin. Of course, may limitation yan. Hindi yung, ibig sabihin na gawin natin ang gusto natin gawin. No, hindi yung gano'n. Ibig sabihin, pwede natin gawin ang lahat with God's fellowship. Kinakailangan may guidance ni Lord. Hindi pwede yung, sige na, tira ka lang ng tira dyan. Hindi gano'n. Marami ba akong ina-advise na ganyan. Especially kapag nasa abroad ako, yung mga kaibigan ko Chinese, or mga Taiwanese, o Hapon, yan. Lagi ko ina-advise sa kanila. Mga Japanese po kasi hindi sila mostly sa kanila 90% is Buddhism. Chinese din, ganun din, halo-halo sila. Meron din Kristiyano, meron din Katolikong na Chinese, pero bibira. Sa Japanese, mostly ina-advise ko sa kanila is life is short. Ugali kasi ng mga Hapon. Hindi sila naniniwala sa Diyos. And ito sinishare ko lang sa inyo. At napag-uusapan nilang natin na yung sa kanila, believe sila sa sarili nila. That's good, sabi ko. But there's two things na gusto ko lang itanong sa'yo, sabi ko sa kanya. When you die, if you die today, saan ka pupunta? Sabi ko sa kanya, alam mo bang pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno? Hindi niya alam kung ano yung parehong yun. Yung heaven and hell. Sabi ko, kapag ka naniniwala ka sa Diyos, pupunta ka sa kalangitan. Ano yun? Yun ay may buhay na walang hanggan. Do you believe on that? Hindi ako naniniwala. Pag namatay ka, paano ka mamamatay? Sabi ko sa kanya, wala, ganun lang daw. Ganun lang daw ang kanyang paniniwala. Well, sabi ko, my friend, hindi ganun ang buhay ng tao. Kasi nabubuhay tayo, meron tayong kaluluwa, may souls tayo. Bawat buhay, meron tayong ganyan. And explain ko sa kanya, if you believe in God, or if you have a God, then, sabi ko, meron kang pupuntahan. If you don't believe in God, doon ka pupunta sa impyerno, doon sa kumukulong apoy, yung mga mantika, o yung walang katapusang apoy doon. So, alin ka doon sa dalawa? Sabi niya, sa langit ako gusto pumunta. Pero hindi ka basta-basta ganun, sabi ko. Number one, kilalanin mo muna ang Panginoon. So I have a lot of explanations bago ko siya mapaniwala or maniwala doon sa mga sinasabi ko. Then I show him the Bible. Sabi ko sa kanya, eto sinasabi sa impyerno, ito may sino ba nagsulat ng Biblia na yan? Sabi niya sa akin. Mga apostles din, mga tao din. O tao pala may gawa eh. Pero itong mga taong to kako, iba-ibang tao ito na hindi magkakakilala at nasa ibang lugar sila. Pero ang sinasabi nila, iisa. So paano nangyari yun? Sabi ko sa kanya. Dahil yun ay ang Holy Spirit. So sabi ko sa kanya, life is short. Kung mamatay ka ngayon o may mangyari sa'yo ngayon, tanungin mo ang sarili mo, pupunta ka ba sa langit o pupunta ka sa impyerno? So from then on, magmula nun, nagkaroon na siya ng paniniwala. And he believes in God. Diba? Yun ang mga ganda dun eh. Sometimes you have to takutin mo yung tao para maniwala. At ito, ibang lahi ito Hapon yan. Sa China, gawin mo yan. Nako, ikukulong nga nila lalo kung magdadala ka ng Biblia. Sabagay, ilang beses na ako nagdala ng Biblia doon pero walang nangyari. Hindi naman nila nakita yung Bible ko, no? Kasi yung Bible ko nandun sa maleta ko, hindi ko naman dala-dala eh, ano. At so what kung kunin nila? Meron naman akong nasa telepono. Yan, ano. So yung mga bagay na gano'n, sabi ko, kung aarestohin nila ako, wala naman akong ginagawa. Bit-bit ko lang. Hindi ko naman sasabihin ko sa kanila, hindi ko naman alam na bawal magdala ng Biblia dito sa inyo. Kako lagi ako nagdadala ng Biblia, sabi ko. Kung in case na aarestohin nila ako. So guys, buhay natin napakaiksi lang At kung magi-enjoy man tayo sa buhay natin, we just sabihin na lagi nating isipin, kay Lord kasama natin si Lord. Yun ang importante sa lahat na meron tayong mga limits na
gagawin. Hindi pwedeng tira ka ng tira. Kasi nung araw, nung binata ako, sige, o kaya gano'n, no? Walang takot eh. All the way, ika nga. Pastora Mary Jane. Good morning po. Magandang morning. Mabalik tayo doon. So, every time na lumalabas ako at nakakamit ako ng mga ibang tao, lagi ko sinasabi sa sarili ko na you have your limits. Hanggang dito ka lang. Hindi ka pwedeng lumagpas. Kasi nga, si Papsi, palibasa, lalaki nung araw. Lagi naman ang buhay ko nung araw. Sige, tira na. Pero, nung makilala ko ang Panginoon, ay hindi pala. May mga limitasyon tayo. Mayroon mga ifs and don'ts. Hindi pwedeng lahat pwede mong gawin. Everything is permissible, not beneficial. Sabi nga ng Biblia. And siyempre, nung magmula noon, nagkaroon na tayo ng limits. Sometimes, pagka inisip ko, uwi ako ng Pilipinas, and kung halimbawa ako lang mag-isa, sabi ko, hindi pa gusto ni Lord yan. Gusto siguro kasama si Mamsi. Pero si Mamsi ngayon, nag-iisa. Sabi ko, Lord, ako naman siguro next time, papasyal naman ako ng ibang country. Punta ako ng Europe. Puro Asia kasi yung mga pinupuntahan ko ngayon ganun ba? Mga Asian countries. Gusto ko naman makapunta ng Paris, Switzerland, ganyan, Germany. Pero pinagpe-pray natin yan. Sana may isama ko kayo. Sana. Pero let's call on Pastor Kabug. Andiyan na ba? Pastor Kabug. Ready na po ba kayo? Allah. Nawala natin si Pastor Kabug. Ano nangyari sa akin? Nag-frozen ata yung aking Ayan. Yan. Okay. Tawagin natin. Pastor Kabug, click nyo lang po yung link. Ayan. Wala pa ata. Wala. Ako. Hintayin natin, baka, ayun, pumasok na. Pastor, magandang morning po. Naku, long time Hello. no see. Merry Christmas, Happy New Year po. Ang tagal natin din nakita. Good morning po. Oo. Okay po ba yung sound ko, Ay, Sir Ramon? very clear po. Clear na clear. Opo. Ayan. Thank you very much po sa opportunity na ma-invite po ulit para makapag-share. Marami kayong ibabalita sa amin, i-update nyo sa amin dahil ilang dekada tayo hindi nag-usap, hindi tayo nagkita. Taon po dahil last year. Isang taon na nakalipas, di ba? The last time ata nun was about 6. Ewan ko, nakakamali ako. 6 months ago or 4 months ago? The last Opo, time kasi, na-invite po ako last January, kaya lang po busy po kami dahil sa maraming preparation, pastor's retreat po namin at marami pa pong mga commitment. And actually, ngayon po ay meron pong meeting po yung mga national officers po ng Love of Christ. Right after po ng ating pag-share ko po dito ay tatakbo po ako papunta doon sa hotel dahil mayroon pong meeting. Nag-excuse lang po ako. Sabi ko, kaya pala, 12:30. Kaya pala dapat natin bilisan na ngayon. Bati muna kayo, Pastor, tapos umpisa na natin. At ako rin ay ako'y interesado sa maganda ninyong topic for today. It's why the devil hates prayer. Ito po ay pong verse ito? From James? James chapter 5 verse 16 po. Okay, ayan. Opo. So, yan. una, maraming salamat po Sir Ramon sa pag-invite niyo po sa akin. At ganoon din po, gusto kong batiin yung may mga siguro first time medyo hindi po familiar ang pangalan po sa inyo. Ito po yung mga kapatid natin from Masbate, from yung brother-in-law ko po na nasa New Jersey po. Mayroon po akong may pinsan po ako. Bukas magkikita po kami sa Cavite. Wow. And yung po mga probably mga pastors po natin habang nagmi-meeting may nanonood po ata nasa hotel po sila ngayon. So maraming salamat po for this opportunity. Naku, maraming salamat po. The pleasure is ours, Praise Pastor. God. Ayan.
Sige po, at umpisa na natin. Kayo po ay may hinahabol pang lakad. Okay lang po, okay lang po. Okay, sige po. Ah, Yeah, ito pong topic ninyo is Why the Devil Hates Prayer and from the book of James. Ayan, bakit nga kaya? ah, Ayan. opo. So, sige po. Yung pong ating pag-uusapan po ngayon is found in the book of James. Hindi ko po kaya. Ito, naka-outline na po ito. Nilagay ko para mas mabilis pong masundan po ng ating mga kapatid na ngayon po ay nanonood. So, ang ating pong pag-uusapan ay why the devil hates prayer. In James chapter 5 verse 16, ang sabi po dito, confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and be restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time and opportunity that you have given us, O Lord, to minister your word. We believe that your word is so powerful and anointed, and just one word from you, it will change our lives forever. Lord God, I just completely yield myself to you, for it's not by might nor by power. It is by your Spirit alone, oh God. We pray for illumination, and we pray for enlightenment from the Holy Spirit, and let your word become alive in our hearts. We believe that your word is so powerful and anointed, oh Lord. It will strengthen us, oh God. It will stir up our faith, oh Lord God. For we believe, oh Lord, in your powerful words that with you, nothing is impossible. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. So, praise God. So, ngayon po, ang gusto ko lang pong i-share ay why the devil hates prayer. Pero siguro po, Sir Ramon, bago po ako tatalakayin po, medyo napapansin ko lang po na pagdating ng February, alala ko, it was February 2, 1998, nung kami po ay nakaligtas po doon sa tragic accident po ng eroplano, yung sa Mindanao. That was February 2. 20 years after, February 2 po ulit, yung wife ko po ay na-stroke. She was in a critical condition, but God is so good, and my wife was healed. And then, February 2 po, the other day, the enemy attacked again my wife. So, talagang yung atake po ng kaaway, ay medyo talagang not feeling well po ang asawa ko, and nag-chill po siya nung isang araw, and we were praying. So, ako po, I believe in all of my heart that prayer is so important that when we begin to understand what really prayer is, then we will understand why the devil hates prayer. Dito po sa James 5:16, nakalagay po, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. Now, think of it, mga magulang at mga kapatid, those who are watching this live streaming, that when you pray, because you are granted a gift of righteousness, according to Romans chapter 5, verse 17, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Romans chapter 9, verses 30 to 32, Romans chapter 10, verses 1 to 4, and other verses, the Bible says that you are the righteousness of God. God made you righteous. And because of the gift of righteousness, you have right standing before God. And the Bible says that when you pray, sabi po ng Bible, it makes tremendous power available. Kung imagine po natin kung ano po ang tremendous power, alalahanin po natin yung nangyari pong naghulog po ng atomic bomb ang Amerika sa Japan. Na nung magkaroon po ng yung bombing po na ginawa ng Amerika, hindi po yon after a year ay tapos na ang effect. 70 years after, doon po sa mga nabasa ko po, 70 years after, yung pong binagsakan po ng atomic bomb ay hindi pa po tinutubuan ng damo. Ganon po katindi yung atomic bomb na inilaglag po ng Amerika sa Japan. And of course, hundreds and probably thousands of people died because of that. So kung isipin po natin yung ganong capacity, yung power, that is the picture of the term tremendous power.
Ganun po ang ibig sabihin, tremendous power. Naalala po natin, noong 1991, nagkaroon po ng eruption ang Mount Pinatubo sa Pilipinas. At alam po natin that the effect of Mount Pinatubo eruption ay hindi lang po sa Luzon, kundi Luzon, Visayas, and Mindanao. And one time, ako po ay nasa airport, meron po akong nakausap na isang foreigner, I think from America. At ang sabi niya sa akin, don't you know that when Mount Pinatubo erupted in the Philippines, even the climate of America was affected. Ganun po katindi yung pong eruption po ng Mount Pinatubo that until now, yung effect po ay kitang-kita kung pumunta po kayo ng Luzon, yung pong lahar ay makikita nyo po. Hundreds and probably thousands of houses were destroyed and natabunan po dahil po sa eruption ng Mount Pinatubo. Yung pong eruption ng Mount Pinatubo is the picture of the tremendous power. Now, think of it, mga magulang at mga kapatid, that when you pray, according to the Bible, your prayer makes tremendous power available, dynamic in its working. It produces salvation, it produces deliverance, it produces healing, it produces even a dead person will come back to life. And there are so many miracles in the Bible as God's answer to the prayer of His people. So that's the reason why the devil hates prayer, because when you pray, being a righteous person by the grace of God, your prayer makes tremendous power available. So kung mayroon pong kinatatakutan si Satanas, walang iba po kundi ang ating panalangin. Kasi for example, nung tinanong ng mga alagad, sabi niya, Lord, teach us how to pray as John also taught his disciples in Luke chapter 11 verses 1 to 5. Then ang sabi ni Christ sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13, sabi niya, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now, if you're going to study yung pong Lord's Prayer, there are 7 components in that prayer taught by our Lord Jesus Christ that once we discover and understand, then we will understand why the devil hates prayer. Because sabi ni Christ, this is how you should pray, our Father in heaven. That is the paternity of God, God as our Heavenly Father. Number 2, ang sabi niya, hallowed be your name. That is the presence of God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That is the priority of God. Give us this day our daily bread. That is the provision of God. Forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. That is the pardon of God. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. That is the protection of God. Excuse me. And yours the kingdom and the power and the glory forever. That is the praise of God. So these are the 7 components in that prayer. The paternity of God, the presence of God, the priority of God, the provision of God, the pardon of God, the protection of God, and the praise of God. So because of that prayer na itinuro ng ating Panginoon, alam po natin na every time you pray, based on that teaching that Christ taught us how to pray, it will make the tremendous power available. That's why the devil really hates prayer. Yung real prayer, according to the Word of God, the prayer of a righteous man, the Bible says, makes divine power available. At dito po sa verses 17 and 18 ng James, ang example po na ginamit diyan ay si Elijah. Sabi nun, Elijah was a man like us. Siya po ay meron ding kahinaan. There was a time in his life na sabi niya, Lord, gusto ko nang kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Dumating din siya sa ganung punto ng buhay niya. Pero the Bible used him as an example of the power of prayer. The Bible says when he prayed na wag magkaroon ng ulan as the judgment of God because of the sin of Israel. For 3.5 years, wala pong ulan. And the Bible says, and again, he prayed earnestly that it would rain. And the Bible says, even without cloud, kahit napakalit ng cloud, ang sabi niya, I can hear the sound of the abundance of rain, and God sent rain. And tremendous miracles happen. So, mga magulang at mga kapatid, we need to understand
what really prayer is, and once we understand kung ano ang panalangin, that prayer is communing with God, that prayer is releasing the ability of God, then that's the reason why the devil hates prayer. Now, ang word po na prayer dito po sa James 5:16 in the Greek is desis. Nang ibig sabihin, that is a petition or kahilingan or a heartfelt petition arising out of deep personal need and urgent. Ang isang example po dito ng prayer na desis, itong heartfelt petition, kung naalala po ninyo si blind Bartimaeus in Mark chapter 10. Ang sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. He was reprimanded, and because he was in a deep need, siya po ang sabi ng Bible, and he shouted all the more, and sabi niya, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. And the Lord answered his prayer. Iyon po ang example ng tinatawag dito na prayer, a heartfelt prayer. Kung naalala po ninyo, for example, in Genesis chapter 32, nung si Jacob had an encounter with the angel of God, sabi niya sa angel, I will not let you go unless you bless me. Ganun po ang heartfelt, intense prayer, continued prayer na sinasabi ng Bible. So for those who are watching this live streaming, and those who will be watching this sa YouTube, I would encourage you that you need to develop a very strong prayer life, because when you pray, the devil fears your prayer. The devil is very much afraid of your prayer. That's why he hates prayer. Now, ang sabi dito, your prayer makes divine power available, dynamic in its working. It's powerful. Pag sinabi po natin dynamic in its working, it is supernatural. Ang word po na supernatural from the word super and natural. Ang natural belonging to the nature, what is common and ordinary. Ang super is over and above. So pag sinabi mong supernatural, it is over, above, and beyond the natural. So tayo po ay nabubuhay sa natural. When we pray, we are connecting to the Almighty God, and through our prayer, it becomes supernatural. So kaya napakahalaga po ng prayer. So this morning, I'm going to share with you the different strategies of the devil why he hates prayer. At ano po ang kanyang ginagawa just to prevent us or to stop us from praying. So mayroon po akong 5 bagay na gusto i-share. Number 1, yung 5 strategies Satan used to prevent, stop, and hinder us to pray. Number 1 is a decree against prayer. If you remember, in Daniel chapter 6, ito po yung buhay ni Daniel, na alam po natin siya po ay galing sa Judah, nadala po siya sa Babylon, and then later on, ang Babylon po ay nabihag po ng Medo-Persia. And at that time, yung pong king of Medo-Persia, of Persia, ngayon po ay Iran, ay ginawa po, naglagay po sila ng 3 president. Siya po yung hari, pagkatapos mayroon po siyang 3 presidents. And the Bible says, and one of the presidents, ang pangalan po niya ay si Daniel. And among the 3 presidents, ang sabi po ng Bible, and Daniel was distinguished or distinct because of the excellent spirit was in him. So siya po ay na-promote. Daniel had a tremendous influence both to the ordinary people as well as to the king. So, nakita po ng mga kasama niya na mga nasa authority din, ninisip nila, itong si Daniel, dayuhan ito. How come na siya na ngayon ang napopromote? At nakikita na he was distinct, he was different because of an excellent spirit was in him. So, kinaingitan nila at nag-isip sila, ano kayang dapat natin gawin para maibagsak natin ang taong ito? So, they try to find ways and means kung paano po, kung ano po yung makikita po nila na dahilan para si Daniel po ay matanggal sa posisyon niya. Pero ang sabi ng Bible, but they could not find something wrong in his life. So as far as his government leadership was concerned, Daniel was excellent, wala pong corruption. Kaya ang nangyari po, siya po ay kinaiinggitan to the point na ang ginawa po ng mga tao, inisip nila, we cannot find anything evil or error or mistake about this man. So ang nakita lang nila, the only way for us to destroy this man is to destroy his prayer life. So gumawa po sila ng batas na kinakailangan ang prayer for 1 month, dapat walang mananalangin sa kung sino-sinong Diyos, maliban lang po sa hari. Ang hari can pray to any God na gusto niyang tawagan, but from any ordinary people from the
people from the authorities down to the common people, no one was allowed to pray to any other god. So talagang ayaw nila na mag-pray. There was a decree against prayer. Pero ang sabi po ng Bible, in Daniel chapter 6 verse 10, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he got down upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. So, kahit po nagkaroon ng decree against prayer, Daniel knew that the only way for the enemy to destroy him was for him to stop praying. So, ang prayer life po niya, ang pinag-initan ng kanyang mga kasamahan. Pero ang nakakatawa kay Daniel, na kahit alam niya na may batas against prayer, but he was committed to pray. He prayed like what he did before. At alam po natin ang nangyari, and Daniel was found guilty beyond reasonable doubt. Pero hindi po siya na found guilty of doing evil. He was found guilty praying to his God like what he did before. And because of that, he was thrown in the lion's den. Alam niyo po si Ramon dati, nabanggit ko na po dati, siguro sa inyo. Noong una, pag binabasa ko buong book Daniel chapter 6, naaawa po ako kay Daniel at nagagalit pa ako doon sa mga accusers niya. Na wala namang kasalanan si Daniel. Anong kasalanan? Bakit nila ipapakain sa leon? Pero alam po niyo, as I grow up, as I meditate on the word, later on, nag-iba po ang pananaw ko. Hindi na po ako naawa kay Daniel. Naawa po ako sa leon. Bakit? Kasi ang leon gutom na gutom, gustong kumain. Nasa harapan nila ang pagkain. Hindi man nila maibuka ang bibig nila dahil ang sabi ng Bible, and God sent His angel to close the mouth of the lion. Kaya later on, alam niyo po si Ramon, nagbago ang pananaw ko, naawa po ako sa leon. So, alam natin, siya po ay tinapon, and God spared Daniel because of the supernatural intervention of God. At nung siya po ay inahon, lahat po ng mga accusers niya, sila po ang tinapon sa kulungan ng leon. Hindi pa po sila nakakalapag sa kulungan ng leon. Nasa taas pa lang sila, nire-rebound na sila ng mga gutom na lion. Kinain po sila. At nagkaroon po ng decree ang king, nang sabi ng king, no one is allowed to say anything evil against the God of Daniel. And the God of Daniel was glorified. Why? Because Daniel was committed to pray. So the first attack of the enemy against our prayer was a decree against prayer. Tingnan po natin, bakit po ngayon matindi po ang crisis sa Amerika, na bigla na lang may pupunta sa eskwelahan, magdadala ng baril, pagkatapos magkakaroon ng mass shooting. Alam po natin na ang Amerika, ito po ay America was founded in biblical principle. Sabi po ng kauna-unahang presidente ng Amerika, si George Washington, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Around mga 1960s, 70s, ipinagbawal na po ang mga public prayer. Ang nakakabahala, you can talk anything under the sun in the school, but don't talk about God, don't talk about Jesus, don't talk about Bible, and don't pray. And because of that, marami mga Christians ang natakot sa prayer because there was a law against prayer. Ang kinahinatnan, crisis in America. But thank God, because there is a revival now in America, and Christians are praying, and we are seeing the mighty move of God. So mga kapatid, ang unang strategy ng kaaway to prevent us from praying, kasi kinatatakutan niya ang prayer natin because our prayer makes divine power available, is a decree against prayer. Number 2 is a discouragement to pray. Kung naalala po ninyo in Luke chapter 18, ang sabi po sa verses 1 to 8, in verse 1, and Jesus told a parable so that men should always pray and not give up and not be discouraged. Now, nagbigay po siya ng parable that there was an evil judge na wala siyang kinatatakutan Diyos at wala siyang pakialam sa tao. And then meron pong widow na laging lumalapit sa kanya. Ang sabi po sa verse 3, a widow of that city came to him repeatedly. At ang sabi po ng widow, please give me justice. For a while, wala pong pakialam, indifferent ang attitude po nitong evil judge. Pero dahil hindi po siya tinantanan ng babae, ang sabi po ng judge, ay pagbibigyan ko na lang ito dahil alam ko hindi ako tatantanan. Sabi niya, I will be annoyed by consistently coming of this woman. I am being provoked, agitated,
dahil paulit-ulit at walang planong tumigil ang babaeng ito. So sabi po ni Christ in that parable, listen to what the judge said. Now, yung judge granted the request of the widow for a different motive or because of a different motive. Ano po yon? Ang purpose niya, kaya niya sinagot grant niya yung request dahil po ayaw niya na siya ay maabala. Ito pong Luke chapter 18 is not a parable of comparison. It is a parable of contrast. When you pray, you are not coming to an evil judge. You are coming to our Heavenly Father. In contrast, this widow was coming to an evil judge. Now, ito pong widow is the picture of a person in need or hopeless. In contrast, when we pray, we are coming to God as the children of the living God according to the Bible. Then, ang pagkakaiba, ang one thing in common, ito pong persistent approach ng babaeng ito. And because of that, siya po ay pinagkalooban ng kanyang kahilingan. So ano po ang application po nito sa atin? Many times sa buhay po natin, kahit tayo po ay mga Christian, pray tayo ng pray. Habang nagpipray tayo, parang wala namang nangyayari sa ating panalangin. Ako po ay may pinag-pray. It took me 23 years before I saw the answer of God to my prayer. 23 years. Noong bago pala ako na born again, every Saturday, nagpa-fasting ako, there was a specific thing that I was praying. Now, alam po ninyo, nakaka-discourage. I prayed for many people. Sila po ay may mga lalapit sa akin, ipag-pray ganito, and the Lord answered their prayer. Now, how come na ako po pray ng pray? Nagpa-fasting pa po ako. In 1991 o 1992, ako po ay umakyat nasa Baguio po ako. I spent 100 days in Baguio. Ang ginawa ko po was to pray and fast and pray and fast. Now, hindi po 100 days na fasting. Hindi ko kaya yun sa sobrang lamig at the time. Pero mga kapatid, talagang I sincerely prayed, but seemingly nothing happened to my prayer. Dumating sa point na inisip ko, bahala ka na Lord. Nung hindi ko po in-expect, alam po ninyo, that time, instantly the Lord answered my prayer. So mga kapatid, ang gustong ipakita ng Lord sa atin dito, na meron pong discouragement na ginagawa ang kaaway para tayo po ay tumigil sa prayer. Pero ang sabi ni Christ, sabi ng Bible, Christ told this parable that we should always pray and not give up. Now, ano po ang antidote sa decree against prayer? Ang antidote po dyan, ang panlaban ay commitment. Ang antidote po sa discouragement ay consistency. Na maaring sa tingin mo, hindi mo pa agad nakikita ang sagot ng Lord sa prayer mo. Please, don't be discouraged. Don't give up. Don't stop praying. Dahil ang sabi po dito sa Luke chapter 18, and I would encourage everyone na basahin po ninyo in your personal devotion, in your personal study, kung ano po ang ibig sabihin ng Luke chapter 18. Ito po ay encouragement ni Christ. Let us always be consistent in our prayer. Maring nakita mo sagot or maring hindi mo agad nakita ang sagot, but don't give up praying. Because when you pray, you are coming into the presence of Almighty God. And the Bible says, the prayer of a righteous man makes divine power available. Number 3, the third strategy of the enemy to prevent us from praying, because he hates our prayer. He is very much afraid when Christians pray. Ito naman po yung distraction from praying. Nalala po ba ninyo yung kwento sa Luke chapter 10, verses 38 to 42? Si Christ ay pumunta po si Christ sa bahay ni Martha at ni Mary. Pagdating po doon, ang ginawa po ni Mary, umupo siya sa paanan ni Jesus and she just listened to the words of Christ. On the other hand, si Martha po ay napaka-busy sa maraming bagay. Na kung titingnan po natin, yung ginawa po ni Martha ay hindi po masama. Ang ginawa ni Martha actually was for Jesus. Siyempre, dumating ang bisita. Busy-busy siya sa paghahanda. Nung siya po ay pagod na, lumapit siya kay Jesus at ang sabi niya, Lord, pwede bang pagsabihin mo yung kapatid ko? Ako pagod na ako dito sa ginagawa ko. Pagkatapos yan, nakaupo lang. From the natural point of view, pag tinignan natin, parang napaka-spiritual ni Martha. She was so busy doing something for Jesus. On the other hand, in contrast, itong kanyang kapatid just sat down at the feet of Jesus and listened to him. Sabi ni Christ kay Martha, 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 why are you so distracted of many things? One thing is needed. Now please,
meditate that point. Sabi ni Christ, one thing is needed and Martha had chosen that good part. At ang sabi po niya, and it will not be taken away from her. Now, sa atin po, bilang mga Christian, marami po mga ways ang kaaway na tayo po ay i-distract. Lalong-lalo po ngayon si Ramon sa social media. Naku, di mo mamamalayan. 3 oras ka na pala. Parang tingin-tingin ka lang sa Facebook. Na malaya mo, 3 oras na pala, 4 na oras na pala. Tapos pagod na ang mata mo, masakit na ang ulo mo sa kaka-Facebook. Pagkatapos pagdating sa time na magpe-pray, ay kunting prayer na lang. Tapos nagtataka tayo, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang buhay ko? Kasi ang tanong, do you spend time in the presence of God? So minsan, ito po ay aral din po ito sa mga pastor. Minsan tayo po mga pastor, kasama na po ako doon, minsan, we are so busy in the ministry. Punta dito, gawain ganyan. But if we are going to search our hearts with humility and honesty, do we really spend time in the presence of God? Kaya po, marami pong mga nababurn out sa ministry kasi they are so busy doing things in the kingdom of God without spending time with the King. Now, kaya nga po, when God appeared to Moses, God appeared to him in a burning bush. Moses was amazed na the bush was burning but it was not burned. It was not destroyed. And of course, sometimes siguro may share ko ang in-depth study doon. Pero ang gusto ko po lang ipakita, God was trying to teach Moses, I want you to become like the burning bush. The burning bush keep on burning but not burn out. Now, dapat ganun din po sa atin. We should be on fire for the Lord always. Keep praying. Keep on fire for the Lord. But not burn out in the ministry. Kaya marami pong nagka-quit sa ministry ng mga pastor. Hindi po dahil mabigat ang problema. Hindi dahil maraming challenges. Alam naman natin, when we started in the ministry, maraming trials, maraming challenges, maraming accusation, maraming misunderstanding sa buhay natin. Pero mga kapatid, bakit maraming pastor kung kailan matagal na sa ministry saka give up? Alam niyo kung bakit? Kung tayo po ay magiging honest lang, kasama po ako dyan. Kung magiging honest lang tayo sa sarili natin, how much time do we spend in the presence of God? Mga kapatid, we cannot survive as ministers of the gospel by our own strength. We need the strength of our God. That's why we should always be in the presence of our God. So si Christ po is an example. Si Christ, nung siya po ay nandito sa lupa, napakarami po ng ministry ni Christ. Pero alam niyo po ba na si Christ was very consistent sa kanyang prayer? Now, bakit? Mark chapter 1 verse 35. Gabing-gabi pa, madilim pa, mga 3:00 na madaling araw. Si Christ ay nananalangin na. Mark 1:35. Luke chapter 6 verse 12. The Bible says, and Christ is spent whole night praying. In Matthew chapter 17 verses 1 to 6, Mark chapter 1 verses 1 to 5, Luke chapter 9 verses 28 to 30. Ang sabi ng Bible, and Christ went up to the mountain and there he transfigured. While he was praying, his face changed. When Christ was baptized, Luke chapter 3 verses 21 and 22, ang sabi ng Bible, as he was praying, the heaven was open. Christ was a man of prayer. When he was about to face the cross, ano po ang ginawa ni Christ? He went into Olive Garden and he prayed in the Garden of Gethsemane. When Christ was on the cross, Jesus was still praying. And when Christ ascended to the Father, Romans chapter 8 verse 34, Hebrews chapter 7 verses 24 to 25, Christ is at the right hand of the Father and he is interceding for us. Christ was a man of prayer. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko pastor, lingkod ng Diyos, huwag natin ipagpalit yung sobrang pagka-busy natin sa ministry without enjoying the presence of God, or else we will be running out empty. Marami po mga kotse na tumirik. Hindi dahil may problema ang kotse, kundi naubusan ng gasolina. It happened to me nung ako po ay nagbabiyahe pa 2:00 na madaling araw pa Baguio. Pagdating sa Marcos Highway, wala na po palang gasolina. Yung po sasakyan na dala ko. Ang dala ko pong sasakyan, wala pong problema. Walang problema ang gulong, walang problema ang brake, walang problema. Ang problema lang, wala na pong gasolina. Kaya tigil po kami. Ganyan ang marami sa atin. Wala ka talagang problema spiritually, financially, materially, wala kang problema.
Ang problema mo lang, you are running empty. You are no longer experiencing the infilling of the presence of God in your life. That's why you give up and quit in the ministry. So wag nating hayaan kasi ang distraction is Satan's strategy para tayo po ay i-prevent sa pananalangin. Pero ano po ang antidote diyan? It's our choice. Sabi po dito, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better. At sabi ni Christ, and it will not be taken away from her. Now, number 4, depressed feeling. Depressed feeling is another example kung paano po ang kaaway, ang ginagamit ng kaaway para tumigil tayo mag-pray. Now, alam po natin in Psalms chapter 42, nandiyan po yung, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Maraming pagkakataon siguro sa buhay ni Sir Ramon at sa mga nanonood, nakaranas tayo ng depression. Now, ang depression ay nagkakaroon tayo ng emotionally down. Yun ang depression, emotionally down. Kaya nga, pag ang tao depressed, ang kailangan po niya ay hope. Di ba? Ang nakalagay dito ay put your hope in God. Kasi ang word na hope, si Ramon, pwedeng acrostic po ang hope ng yung HOPE ay helping other people emotionally. Yun po kaya when you give hope to a person, you are helping other person emotionally. Kaya nakaka-recover siya. So, mga kapatid, dumadating sa buhay natin na tayo po ay nakakaranas ng depression. Now, ano po ang antidote po dyan? We need to comfort ourselves. Basahin po natin Psalms 42 verse 5. Sabi po dito, so then, my soul, why would you be depressed? Why you sink into despair? Just keep hoping and waiting on God, your Savior. For no matter what, I will still sing with praise, for living before His face is my saving grace. Living before His face is my saving grace. Yet all day long, God's promises of love pour over me. Through the night, I sing His songs, for my prayer to God has become my life. So mga kapatid, kapag tayo po ay nasa point of depression, sa halip na tayo po ay kung saan-saan tayo pumunta, bakit hindi ka pumunta sa presence ng Diyos? Kasi ang tendency natin kapag tayo depressed, punta tayo sa mga kaibigan, punta tayo, although wala namang masama dyan. Punta ka sa kaibigan, punta ka sa mall, punta ka sa kung saan-saan. Temporarily, yung depression mo mawawala kasi may kausap kang iba. Pero pag uwi mo, ganun pa rin yun. So anong kinakailangan? Instead of going to somewhere out there, why don't you go into the presence of our God? Because when you experience the presence of God, sabi ng Bible in Psalm 16, in the presence of God there is fullness of joy, and at His right hand are pleasures forevermore. Your emotional, the down ka emotionally, you are depressed, but when you are in the presence of God, the presence of God will give you joy, and the joy of the Lord is your strength. And then the last, disturbing situation. Minsan, hindi tayo nagpipray kapag tayo po ay may mga sitwasyon na para bang kinakailangan gawa natin ng action. In 1 Samuel chapter 13, ito po ay istorya ng si David po at ng kanyang mga tauhan. Pagbalik po nila doon sa kanilang lugar sa Ziklag, ay inatake pala ng mga Amalekites. Kinidnap po ang kanilang mga pamilya, ang mga asawa nila, mga anak nila, at sinunog ang city nila. Pagdating po nila David, nung makita nila, wala na silang pamilya, sinunog ang bayan po nila. Sila po ay nag-iyakan, pati yung mga tauhan niya, nag-iyakan po sila to the point na wala na po silang luha sa kanilang pag-iyak. Sabi ng Bible, they have no more strength to weep and cry. Ang masakit doon, si David po ang pinagbalingan ng init ng ulo ng kanyang mga tauhan at gusto siyang patayin. Alam po ninyo, si David ay, sino ba naman ang hindi ma-discourage? Hindi ka ma-disturb situation. Bakit? Sila lang ba ang nawala ng pamilya? Bahay lang ba nila ang nasunog? Lahat naman tayo. Bakit ako pang pinag-initan niyo? Pare-parehas lang naman sitwasyon. Sometimes merong ganong mga sitwasyon na pare-parehas naman kayo biktima ng sitwasyon, pero ikaw pang pinag-iinitan ng iba. So talagang iyan po ay realities of life. Pero ano po ang dapat natin gawin? Gayahin po natin si David. Verse 6 ng 1 Samuel chapter 30. David was greatly distressed, for the man spoke of stoning him because the souls of them will bitterly grieve, each man for his sons and daughters. But David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Anong ginawa ni David? He encouraged himself. He strengthened himself in the Lord. Now, mga kapatid,
Kapag tayo po ay nasa disturbing situation in life, ang kinakailangan po natin ay manalangin. Because when you pray, you will experience an encouragement and a strengthening from the Lord. And then you can overcome. Kasi sa 1 Samuel 30, nanalangin si David. Sabi niya, Lord, shall I pursue my enemy? Shall I overtake them? And he heard a voice from God. Ang sabi ng Lord, go. Hinabol po nilang kalaban, nabawi nila lahat ng nawala sa kanila. I have a good news for you. Sa mga nanonood po ngayon, maring you are in a very disturbing situation. Lumayas ang asawa mo, iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng anak mo, bankrupt ang negosyo mo, na parang grabe ang sitwasyon mo ngayon at maraming nagagalit pa sa'yo. Bankrupt na nga ang negosyo mo, marami pang naghahabol sa'yo. So mga kapatid, if you're in that situation, why don't you come into the presence of God? There is an answer that awaits in the presence of our God. Bakit po? Sabi sa talata natin binasa, the prayer, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. So ano po ang 5 strategy ng kaaway para hadlangan sa prayer? Number 1 is a decree against prayer. Ang antidote po dyan ay commitment. Sa discouragement to pray, ang antidote po dyan ay consistency. Sa distraction from praying, ang antidote po dyan ay choice. Choose to be in the presence of God. Sa depressed feeling, ang antidote dyan ay comfort. Comfort yourself in the presence of God through prayer. In a disturbing situation, you need courage. That is the antidote. And you can only have courage when you are in the presence of our God. So once again, mga kapatid, I would encourage everyone, don't stop praying, because the Bible says that when you pray, you make divine power available, dynamic in its working. So if the tremendous power of God is available, then miracles are bound to happen in your life. May it be physical, financial, material, ministerial, or relational, or kahit anong area ng life mo. When you pray, you are coming into the presence of our Almighty God, the supernatural God. There is an answer that awaits in the presence of God. Now you know why the devil hates prayer. And he is using at least 5 strategies to distract you, to prevent you, to stop you from praying. Because the devil fears, and he is very much afraid when you pray. That's why the devil hates your prayer. Thank you, and Amen. God bless us all. Thank you, Pastor. Praise God. Isang tanong lang po, mabilis lang ito. And I know meron po Sige kayong po. lakad. Isang tanong lang Okay to. lang po, okay lang. Minsan po nagkakaroon tayo ng distraction sa ating prayer when we pray. Kung ano na yung pumapasok sa isip natin. Ito bang klase ng prayer na ito, even it's distracted, pinakikinggan pa rin ba ng Panginoon? Opo, sa atin naman po, wala naman po sa atin siguro kung aamin na pag nagpe-pray na hindi ka na-distract sa prayer. Ako po, by the grace of God, I spend hours and hours and hours in prayer. Pero hindi ko po masasabi honestly na minsan nagpe-pray pa ako 5 to 7 hours. Diretso po yung 5 to 7 hours na prayer. Hindi ko po masasabi na doon sa 5 to 7 hours, walang distraction na pumapasok sa isip ko. Naalala ko po dati, Sir Ramon, nung ako po ay pumunta ng Prime Mountain, I spent about 8 or 9 days prayer and fasting. So, nung first day po na nag-pray ako, 12 hours po yun, non-stop prayer. Nag-start po ako mag-pray ng 10 o'clock in the morning, natapos ako 10 o'clock in the evening. Ang pattern ng prayer ko yung Lord's Prayer, Our Father in Heaven. So, minimeditate ko po yun. So, at that time, I was so discouraged, parang wala akong gana, tinatamad po ako mag-pray. Ang ginawa ko, naligo po ako, pumasok ko sa prayer room, and then, Our Father in Heaven, hallowed be your name. So, I start to worship God. So, mamaya, na-stir up ang spirit ko na mag-pray. Ginanahan po ako mag-pray. Hindi ko po sinadya mag-pray ng 12 hours. But because I enjoy the presence of God, I stayed for 12 hours. So praise God for that. Kinabukasan, iniisip ko, magpipray ulit ako ng ganun kahaba. 12 hours ulit. Kasi 8 or 9 days po ang fasting ko. Alam niyo po, no, mga second or third day ko po, habang nagpipray po ako, Sir Ramon, honestly, nakakagawa po ako, dahil siyempre nagugutom na ako, nakakagawa po ako ng chop suey sa isip. Ang sarap ng patatas, ng carrots. Isipin niyo po, nagpipray ako, ang nasa isip ko, carrots, patatas, yung ganito. Grabe yung distraction po. And I struggle. Nung second, lalo yung third day ko po, third to fourth day. Halos parang hindi ko na ata naisip. Nagpipray ako, pero parang hindi na ata Diyos ang naisip ko. Ang naisip ko, nag-struggle ako sa pagkain. Pero alam po ninyo, alam naman ng Lord
na the enemy is attacking our minds through our prayers. Kaya nga po, doon sa Ephesians 6, verses 10 to 18, di ba, yung put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang word po doon na wiles, sa Greek word ay metodias, from the word meta, ang ibig sabihin ay on the way, ang ibig sabihin ng hodos, with, ang ibig sabihin ng hodos ay way. Kaya ang ibig sabihin ng metodias, sa Greek word, ang ibig sabihin po noon ay Satan is on the road. Satan is on the way, meaning may mission siya. Ang tanong, if Satan is on the road, saan ang target po niya? Alam niyo po kung saan? 2 Corinthians chapter 2 verse 1. Ang target po 2 verse 11, ang target po niya is our mind. Because if Satan can control our minds, he can control our life. Nalala po ba ninyo in John chapter 13 verse 2? And Satan put something in the mind of Judas to betray Jesus. And Jesus did 4 things para lang ma-recover si Judas. But Judas made up his mind to betray Jesus. In-inject ni Satanas sa isip ni Judas na i-betray si Christ. So, ang dapat ginawa ni Judas, dapat ni-rebuke niya, ni-refuse niya yung thoughts. Kasi sa una, thoughts lang po yan. Chapter 13, verse 2. Verse 27, and Satan entered into him. So, talagang una, ataking ka sa isip. Pag hindi mo yan ni-refuse, then you will be possessed or you will be owned by the enemy. You will be controlled by the enemy. So, sa Ephesians chapter 6, Satan is on the road. Ang kanyang target, 2 Corinthians 2:11, is our mind. Ang purpose po niya, 2 Corinthians chapter 11 verses 23, is to deceive our mind. So kaya yung tanong niyo po, Sir Ramon, na kapag mayroon bang distraction, pinakikinggan tayo ng Diyos, the answer is yes. As long as we have faith in God, alam naman ng Diyos na mayroon distraction. Pero as we meditate on the Word and stay in the presence of God, we can overcome those distractions in and from our minds. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Kabug. Kasi maraming, I myself, ako'y parating ganyan na every time I pray, na meron madalas na focus ka sa prayer mo, then suddenly biglang may papasok sa isip mo na kung ano-ano, then nadidistract na ako. Tapos yung aking prayer hindi na matapos-tapos dahil napupunta sa mga gagawin ko or yung mga bagay na bigla na lang papasok sa isip ko na maalala ko. So nadidistract ako. So sabi ko, pag nakikinggan ba kaya ako ng Panginoon? Kasi I think when we pray, we should be pray yung seriously, nakikipag-usap tayo sa Diyos di ba? Parang biglang nakikipag-usap kayo sa taong ganyan, tapos may biglang nag-i-interrupt sa'yo, baka yung kausap mo, iwanan ka. That's what yan thinking ko. Pero, ang Lord naman ay gracious naman po sa atin ang Lord na alam naman niya na ang realities of this fallen world ay marami talagang distraction. At yan naman ay naintindihan ng Lord kasi alam naman niya na maraming satanic, there are demon spirits that try to distract our minds. Kasi ganito lang po si Ramon. Pag binasa mo sa Revelation, di ba, nakalagay doon, the angels of God are 10,000 times 10,000 and 1,000 times. Pag tinimes nyo po yan, that is 100 trillion. 100 trillion po yan na angels. Sa Revelation chapter 12 verses 2 and 3, ang nakalagay, 1/3 of angels are fallen. So kung 1/3 po yun, kung 100 trillion, ibig sabihin mayroong 30 trillion na fallen angels. 8 billion lang po ang tao. Ay pag dinivide nyo po ang 30 trillion sa 8 billion, may nakasign at least from 41,000 to 45,000 demon spirit for every human being existing in this world. Wow. Kaya talagang grabe po ang distraction. Pero wag po tayong matakot kasi 2/3 naman. Kung mayroong 41 o 45,000 evil spirits trying to attack you, there are 90,000 angels watching and protecting you. Wow. So, ganun po yung Amazing. Bueno, maraming salamat po, Pastor. And welcome. Bago kayo magpaalam, pwede bang humingi ng closing prayer? Sige po. Sige. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. Panginoon, maraming salamat for this wonderful time, O Lord, na binigay niyo po sa amin to be able to minister and to share your words. Panginoon, dalangin po namin lahat, O Diyos, ng mga nanonood po ngayon and those who will be watching through YouTube. I pray that the spirit of grace and supplication be in their hearts, O God. Give them, O Lord, deep understanding concerning the real meaning of prayer, what really prayer is.
so that they will understand why the devil hates prayer. And Father, we thank you because according to your words, that when we pray, it makes divine power available, dynamic in its working. Father God, I pray for those who are watching this live streaming. Lord, I pray for the supernatural work of your Spirit upon their lives. I rebuke sickness. I rebuke disease in Jesus' name. I rebuke cancer. I rebuke tuberculosis. I rebuke respiratory problem. I rebuke heart disease in the name of Jesus. I rebuke kidney problems. I rebuke any liver problem, cirrhosis of the liver. I rebuke it in the name of Jesus. I curse all cancer cells in their body in the mighty name of Jesus, and by the power of the Spirit of the living God. I bind every spirit of infirmity, every sickness, every disease. I bind you and I cast you out in the name of Jesus. And I release the healing power of God to saturate your entire being from the crown of your head to the soles of your feet. I declare healing in the name of Jesus. And Lord, those who are in bondage, oh Lord, will be set free in the mighty name of Jesus. Those who are in bondage of vices and immorality, we break it right now in Jesus' name and by the power of the precious blood of Jesus. And Lord, those who have financial needs, I pray for financial miracle. I pray for an open heaven, oh Lord God, and I pray for your supernatural provision for all their needs. We thank you and we bless you, Lord. I pray for Sir Ramon, Lord God. I pray for Ma'am Karim, oh Lord God. I pray for the entire family. I pray for the radio, Lord God. I pray for this ministry to be used by the Lord to reach out more people for your kingdom and for your glory, oh Lord. We give you praise and we give you thanks. Right now, I declare the decree of God's word. Ye barikika Adonai, v'yes merika. Yaer Adonai panavileka vekoneka. Yisa Adonai panavileka v'yasemlika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Thank And you amen. po, Praise Pastor. Maraming salamat po. God Welcome bless po. po. Sana po Opo, thank you. makaulit-ulit. Alam ko, napaka-busy Sige po. ninyo and Sige po. hopefully makatch uli namin kayo. Sige po. It's my pleasure po. Thank you, Pastor. God bless po sa Welcome inyo. po. God bless po. Thank you po. Pastor Salvador Cabug, maraming salamat po sa na-share niyong sa amin ngayon yung Why the Devil Hates Prayer. Yeah. Bakit nga galit ang ating kaaway sa ating mga panalangin, gawa kasi ng alam niyo, ayaw ng Diyos ay ng kaaway na nakipag-ugnayan tayo sa Panginoon, ano. Yan ang paborito niyang gawin. Yan ang trabaho ni Satan eh. To search, kill and destroy. I-distract nila talaga, i-destroy niya talaga lahat ng lahat ng bagay para yung especially yung komunikasyon natin sa Panginoon. So yun ang kanyang gustong gagawin sa atin, na guguluhin niya ang ating isipan nang sa ganun ay yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon ay napuputulan niya, ano? Yan, teka, balik tayo rito. Okay. Yan ang gusto niya mangyari. So, therefore, kaya huwag tayong titigil sa ating panalangin. Ano? Yan ang importante. Keep on praying until something happen. Hindi ba, minsan may mga prayer tayo na hindi nangyayari. Parang sabi nga natin, parang di ata ako pinakikinggan nilo, napapagod na ako. Pastor Cabug, kasasabi niya lang, ilang years? 20 years na siya ata, 23 years na pinagpe-pray niya yung mga taong gusto niya ipag-pray. And then, almost nag-give up na siya. Yeah? Pero, hindi pa rin siya gumibap until something happened. Abraham, ang tagal na ni Abraham na nag-pray. 40 years. 40 years bago pinakinggan yung kanyang prayer. So, sa atin din, ganon din tayo. Minsan na ang prayer natin, parang walang nangyari, parang nakakapagod na, no? But don't give up. I remember si Pastor Maridet Gamos, si Pastora Bermeo, ano, sabi niya minsan, yung nagpe-pray, tapos one time gumibap, pero doon dumating yung prayer, yung answered prayer. Iniwanan na yung prayer niya. Kumbaga, yung sumuko na lang siya dahil hindi niya akala niya hindi na siya pinakikinggan ng Panginoon. Let's hope, umasa tayo na meron pa ring pag-asa na darating, na baka mamaya kape-pray na tapos iniwanan mo bigla yung prayer na yun.
o yung hini-request natin, then yun na nga nangyari. Dumating yung prayer natin. So don't give up until something happened. Marami ko ng beses narinig itong message na ito, no? Pero it reminds us na may mga prayer request tayo, mga pangangailangan natin, financial, especially sa kalusugan natin, yung health issues natin. And we know, Mami Irene and Nanay Luz Conperido, at iba bang may mga nararamdamang sakit dyan. Yung mga pamilya na hiwalay o yung asawa o nagloloko. Maraming issue tayo sa buhay natin. Walang katapusan, walang na answer isang prayer mo, then may susunod naman na problema, and so on and so forth. Ganun ang buhay natin, walang katapusang pagsubok eh. Kaya ang ating prayer din, wala ding katapusan din yan. Hanggat nabubuhay tayo sa mundo. Let's go back on doon sa the time when God was going to be arrested. Nung aarestuhin ng ating Panginoon. Anong sabi niya sa mga disciples niya? Keep praying. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya mga disciples. Magdasal tayo parati. Even God Himself demonstrate na si Jesus mismo, demonstrate niya na talagang yung pagpipray niya, nagbi-bleed na yung, di ba na nagdudugo na yung mukha niya, tumutulo na yung dugo sa mukha niya, but He yet still keep on praying. Meron scientific answer yung sinabi ng mga scientist. Yung kung minsan sobrang pagpipray natin, dumudugo yung mukha natin o yung ilong natin, yung mata natin. There's something about that. But it's not because of meron tayong sakit. It's because of we're praying sincere tayo. Yes, we do fasting, nagpa-fasting tayo. 12 hours, Pastor Kabug, 12 hours na nagpipray, no? So, hindi ko kaya yun. Yung isang oras ko lang, hirap na ako dahil ang kaaway, dinidistract ako. Kaya, minsan, hihinto muna ako and then itutuloy ko. Pero, finally, I know, natutunan ko ngayon na kahit pala distracted yung prayer natin, naririnig pa rin ng Panginoon. So, ituloy pa rin natin, pray without ceasing. Huwag tayong titigil sa ating pagdadasal. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po marami tayong natutunan sa araw ngayon ito. Huwag titigil sa panalangin. Ano man ang dadanasin natin o mga pagsubok o mga distraction yan, tuloy pa rin natin ang ating prayer. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pasco, and behalf po Mamsi. Good night and God bless inyo lahat. Nagmamadali po tayo rin at bukas back to work na naman tayo. So see you guys tomorrow. Good night. Bye-bye.